Nadaanan ko po yun kasi ako ilang beses ako nangyayari. Ilang beses ba ako napabalik-balik sa ospital sa loob ng isang linggo, halos 4 or 3 times ganun. 4 times, 3 times sa loob ng isang linggo. Laging pa-check up, kaya nagkataon yun na nai-ER ako pag sobra-sobra. Nagkaroon ako ng oxygen sa ospital. Basta lahat sa ospital pinagawa ko. Lahat nagpa-ECG ako, X-ray, to the echo. Basta ang daming ni-request ng doktor. May mga nagtatanong kasi sa akin. Kaya ito, ginawa ko ng video. Kasi itong katanungan na to, bali parang sarili ko nang tinatanong ko nito eh. Sobrang magaling na ba ako sa anxiety ko? Ito, ganito po kasi ang paliwanag natin dyan. Nung may anxiety po kasi ako, nararamdaman ko lahat. Halos ginawa ko ng video yan na marami akong mga sintomas na nararamdaman. Sa 35 symptoms, kulang pa nga po yun eh. Meron pa rin po doon na hindi ko naisama. Meron din po doon na parang hindi ko lang na ilista doon. Kaya alam niyo po kung bakit. Kasi sa ngayon, yung mga yon hindi ko na nga po nararamdaman yun. Ang baling kaya nasasabi ko na magaling ako dahil nga po matagal ko na siya na hindi ko nararanasan, hindi ko siya na pipil na kagaya ng mga hilo, masakit sa ulo. So masakit ang ulo ko pag nakainom ako. pag may hangover ako, ganun, nahilo. Hindi naman pag sobra-sobra lang talaga. Minsan kasi pag nakainom ako, ganun. Kung mga ano-ano mga sintomas, hindi ko na po naramdaman. Bali, nararamdaman ko yung yung parang kinakabahan lang ako. Pero normal naman yun kasi tao tayo eh. Kung baga sa normal na pamumuhay, sa normal na tao, pagkatao, ay mararamdaman mo talaga na minsan nag-aalala ka, may takot ka, nai-excite ka. Kasi kasama po yun sa anxiety, yung mga sintomas na gano'n. Pero hindi ko na iniinda yung gano'n na sabihin. Pag kinakabahan ako kasi iniisip ko kagad nervous to, hindi ko inaano yan. Pinapabayaan ko lang siya. Kaya yun lang ang nararamdaman ko. Pero yung mga iba dati na sinasabing pabalik-balik ka sa ospital pag may naramdaman, nahihirapan ka huminga, nahihirapan ka mag-adjust sa sarili. Kasi nga po, malala ang anxiety pag ganun. Nadaanan ko po yun kasi ako ilang beses ako nangyayari. Ilang beses ba ako napabalik-balik sa ospital sa loob ng isang linggo, halos 4 or 3 times ganun. 4 times, 3 times sa loob ng isang linggo. Laging pa-check up, kaya nagkataon yun na nai-ER ako pag sobra-sobra. Nagkaroon ako ng oxygen sa ospital. Basta lahat sa ospital pinagawa ko. Lahat nagpa-ECG ako, X-ray, to the echo. Basta ang daming ni-request ng doktor. Pa-blood test ako, urinal, nagpa-test din ako ng ihi, mga ganun. Lahat po. May mga findings tayo na parang hindi ko rin nagustuhan kasi sabihin sa akin high blood, acidic, mataas yung uric, mga ganun. Kasi may mga gamot pa ako niyan, nagmi-maintenance ako niyan dati. Pina-maintenance ako pero hindi ko ininom. Lalo lang lumala anxiety ko na yun. Kaya napipil ko sa ngayon, iniisip ko kung talagang magaling na ako. Opo, talagang magaling na ako. Kasi hindi ko po siya nararamdaman na hindi kagaya dati. Basta yun na lang ang natitira sa akin. Yung mga night time talaga na nag-iisip rin tayo. Pero siyempre, may problema din naman talaga tayo minsan. Una-una sa financial or mga pangangailangan sa sarili natin na hindi po natin bibigay. Yun po, 100%, 110%, magaling na po tayo. Yun lang po ang maipagmamalaki ko po sa inyo. Kaya gumagawa rin ako ng mga videos para tulong na lang din po ito sa inyo. Tapos marami rin naman kasi mga videos dyan na kung ano mga ginawa ko, ano yung mga pamamaraan ko. Sinishare ko na lang po sa inyo para lumakas ang loob nyo, magkaroon kayo ng inspirasyon na ito. Kuya James nga, gumaling ako pa kaya, di ba? Basta, ang lagi kong ina-advise din, pag hindi nyo talaga kaya, magpa-psychiatrist kayo, baka pwede po yung magkamot, baka matulungan pa kayo. Try nyo lang po yun. Kasi wala namang masama yun eh, kaya mga doktor yan. Ganun lang po yung Pero kung kaya, wag na. Ako nga kinaya ko lang gamot-gamot. Yun lang po yun.